May tanong sa akin, paano kung true text lang po yung patawag sa barangay? Legal po ba yun? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alamin po natin sa video natin ngayon kung yung po bang patawag sa barangay na pinadaan po sa text, legal po ba? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsariksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So ang tanong niyo nga po, paano kung true text po pinadala yung pagpapatawag ng barangay, tinatanong niyo po kung legal ba siya? Well, definitely hindi siya legally sufficient, or proper. Kasi po, ayon po sa katarungang pambarangay law, kailangan yan may strict formal process. Talagang sinusunod dapat nila yan. Kasi yan may batas ho yan . Hindi ho yan dapat kumbaga pinaparaan na yung informal na SMS, hindi po. Ano po yan? Meron ho yang papel, legal na papel yon na nakasaad po doon yung kailan yung petsa, anong oras, sino, tapos kasama po yung complaint, tapos ipapadala po 'yun, ipare-receive 'yun. Hindi ho yung basta-basta ganon. Okay, tsaka kung ang nagpadala po sa inyo niyan is yung mga bugok at abusadong online lending apps, well, definitely pananakot po 'yun. Okay, yan po kasi ang gusto nitong mga bugok at abusadong online lending apps, yung pong pumasok sila sa isipan natin. Ano po, kasi ang kagustuhan nila is yung yung mawala tayo sa focus. Mawala at mag-discarril tayo. Kaya nga po marami sa mga kababayan po natin, yung napupunta sa anxiety tsaka depression. Kasi alam naman ho natin na lahat ho halos ng mga Pilipino hindi ho sanay sa mga ganyang klase ng singilan, yung walang yaan. Which is hindi naman ho kasi tama . Di ho ba? Ito ho yan it all starts po sa kanilang advertisement. Mali advertisement nila, pagsisinungaling. Nakalagay doon, registered sila samantalang hindi pala. O di ba? Sasabihin doon, sumusunod sa sa interest rate. Hindi naman pala. Di po ba? May calculator pang naturingan. Pagka kinlik mo siya, wala na. Iba na yung amount na ibibigay sa'yo. Di ba? Kaya nga ginagamit natin yung calculator is for us to know and understand kung magkano yung halaga na nararapat nating hiramin para kaya nating bayaran. Itong mga to, wala. Hindi iniisan tabi nila yun. Diba? At ang masakit, yung yung apps nila, hindi ka pa nakakatalaga apply ng maayos, papadalang ka na ng pera. At isa pa, nanakawang ka pa ng detalye. Yung inyong mga contact list. Di ba? At ito po ang pinakamasaklap sa lahat. Meron ho tayong batas, na may criminal liability. Yung The Truth in Lending Act. It is very important po na maintindihan at malaman. Fully disclose po, yung information nung loan para para po malaman at maintindihan nung nanghihiram yung kanyang obligasyon. Diba? Dapat fully disclose ang interest rate. Magkano yung na-approve talaga? Diba? Magkano yung mga processing fee na ikinakaltas? Magkano yung proceeds na marireceive? Tapos, kailan po yung due date? Gaano kahaba ba talaga? Yung termino. Hindi ho pangkaraniwan dito sa Pilipinas ang pautang 7 araw. Di po ba? Masakit doon kasi hindi nila ini-explain. Kaya po yung mga tao, na mga nanghihiram sa kanila, at talaga nagugulat. Diba? Ang masakit naman doon sa mga nakakapanood ng video natin, sasabihin, kinukonsinti naman daw. Kinukonsinti ko na, wag magbayad. Wala akong kinukonsinti ho rito. I hope you understand na hindi ho nila ini-explain. Kaya marami po sa kababayan po natin ang nababaon dyan sa mga yan.
dinadaan po nila sa pananakot yung paniningil, which is hindi dapat. Diba? It all starts po dun sa sa The Truth in Lending Act. Kasi kung naintindihan po, nung mga nanghihiram, yung detalye ng utang, diba? Hindi natutuloy yun. Di po ba? Sana po dun sa mga ibang nanonood, iniintindi ho muna, hindi ho yung, yung nambibintang kagad kayo eh. Di ba? Although, wala naman ho problema sa akin yun. Kasi naiintindihan ko naman na hindi nyo naiintindihan yung senaryo. Di ho ba? Kasi wala kayo dun sa na yun eh, sa situation na yun eh. Sige nga ho, subukan ninyo. Na-disbursean lang ho kayo ng pera na wala kayong kaalam-alam na 7 araw lang yan. Tapos tatakutin ka na. Kaya marami hong napupunta doon sa TAPAL system eh. Hindi ho sa ayaw bayaran ng ating mga kababayan yung kanilang utang dito sa mga bugok katapusadong online lending apps. Gusto po. Kaya nga napupunta sa TAPAL system eh. Di po ba? Pero inyo sa isang ola, ilan ang utang? 6? Saan ka nakakita ng ganon? Saan ka nakakita ng lending company na gustong ibaon sa utang yung kanilang mga kliyente? Di po ba mali? Hindi na nga nabayaran yung unang utang. Papautangin ulit para bayaran yung una. Abay, wala na. Mababaon talaga yan. Biruin nyo yung isa, nahirapan ng bayaran. Papatungan pa ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? Di lalo na kung hindi nakarecover. Mario Joseph. Tapos meron pa po palang nag-comment na yun daw pong pagpapautang ay ginawang negosyo. Hindi daw itulong. Totoo po yan. Talaga hong negosyo po ang pagpapautang. Okay? Ang pagpapautang, kaya nga po utang eh. Diba? Hindi ho yan yung yung aabot din nyo tapos hindi na ho babaya. Hindi ho. Charity po yun. Hindi ho yun pautang. Okay po? Sana ho naiintindihan ng iba nating mga kababayan na hindi ho ganun kadali ang pinagdadaanan ng mga kababayan po natin na nabiktima itong mga bugok katapusadong online lending apps. Actually, scam yan eh. Diba? Kasi hindi mo ini-explain eh. And worst, hindi pa nagkakandak na credit investigation, verification, at evaluation. Lahat ho na mag-apply dyan sa mga bugok na yan, binibigyan. Ganun kawawalang yayang mga yan. Samantalang dapat alamin muna nila kung mayroon bang kapasidad, kakayanan magbayad. Yung kanilang mga mga kliyente o yung mga nila, mga nag-a-apply sa kanila. Hindi ho ganun. Basta sila labas lang ng labas, pasa lang ng pasa, disburse lang ng disburse ng pera. Yun ho ang mahirap sa kanila. Siyempre ho, kaya nga ho kaya nga ho nag-apply yan kasi nangangailangan ng pera eh. Tapos papahiramin mo ng pera na hindi kayang bayaran? O di kaya papautangin sa sa maliit na span ng oras, 7 araw. Ng kamote, hindi ho tama yun. Mario Joseph, kayong mga bugo katapusadong online lending apps, Ang dami ho nabibiktima yan. Marami na ho tayo mga kababayan na nagbuwis ng buhay. Meron pa ho akong taga Valenzuela. Kalungsod ko. Ang nagbuwis ho ng buhay dyan. Kaya ang ginagawa natin yung ganitong mga klase ng video is para po at least maintindihan at malaman po ng mga kababayan po natin, yung tamang pamamaraan ng pagpapautang, tamang paniningil, tamang pagbabayad, yung mga batas po na nararapat nyo malaman. Hindi nyo naman kailangan kabisaduhin yun. At least meron lang tayong alam. Tsaka, dapat nating tandaan, regardless kung ano yan, ginagawa sa inyo, utang is utang, kailangan nating bayaran. Diba? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na pagka po tayo nakahiram dyan sa mga bugok katapusadong online lending apps, yung mga illegal, kung magkano lamang po yung dinisburse sa inyo, yun po ang inyong bayaran. Ngayon, kung yan legitimate, legal, makipag-ugnayan tayo, makipag-usap. Pero kung tayo haharasin pa rin, isang tabi natin. Di po ba? Doon ho sa nagpadala ng katanungan na to, wala akong katotohanan yan. Kasi po, ang pagpapadala po ng information sa inyo, pagka yung meron nagpabarangay sa inyo, kailangan po yan, naka-formal na letter. Nakasaad po lahat ng detalye. Saan, kailan, sino yung nag-complain, lahat po yun.
No, isineserve po sa inyo yun. At wag nyo katakutan pag sinerban kayo niyan. No? Harapin po natin. Kasi po, that's the only way para at least makausap natin sila. Pero, itong mga bugo katapusadong online lending apps, hindi yung pupunta ng barangay yan. Maniwala ho kayo sa akin. Kasi yung unang-una, pinagbabawal na ho yan. Okay? Ang mga ano na lang po, ang kinikater na lang po no sa barangay is yung mga individual na nakatira po sa iisang syudad or municipality. Yun na lamang po. Pagka po yan is a juridical entity or company, no? Hindi na ho tinatangkilik sa barangay yan. At lalo kung bugo katapusadong online lending apps yung illegal, hindi ho tatangkilingin sa barangay yan. Bawal ho sila doon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.